Kapag sinabing Bohol, matik ng ibig sabihin ay chocolate hills at mga cute na tarsiers. Pero sa totoo lang, marami pang maipagmamalaking natural beauty, food culture at unique livelihood ang islang ito. Kaya rin siguro binansagan itong Jewel of the Philippines. Dahil gaya ng diamante na maraming nagkikislapang mukha, Bohol also shines in its many offerings. Ang sarap, parang siyang pizza. Magandang araw, JSM Travelers. It's your boy once again, Inigo Jose. So ngayon nandito tayo sa Solea Reef Resort, Anda. We're having our breakfast pagkatapos ng mahimbing nating tulog. Kaya tara, kain tayo. Dahil 100% ng ating mga batteries, tara, let's explore the road less travels here in Bohol. Bye! Way to go, Inigo! Perfect ang energy mo dahil the first road leads to Lamanok Island. Located in Anda, Bohol, sikat ito sa mga lokal dahil sa makulay nitong kasaysayan at heto na kayo guys, sa hatid din nitong misteryo at hiwaga, earning its nickname, Bohol's Cradle of Civilization. Tara, let's go to Lamanok Island. Dadyo ka mo. Di ko alam kung tama yung pagbigkas ko nun. Pero grabe, tignan niyo yung way, oh. Sobrang ganda. Ito po yung mga mangrove trees. At saka kung makikita nyo, low tide ngayon. Kaya mababa pa yung tubig. So, JSM Travelers, when they say a place is a cradle of civilization, ang meaning po nun ay dito nagsisimula ang isang complex community or society na independent from other existing cultures. At dito sa Lamanok Island, marami raw ancient burial sites, prehistoric art at mga kuweba na naging witness sa mga pinakaunang tao na dito tumira. Our first destination, Red Hematite painting over there. This cross came from Portugal. The one who brought this cross, a famous Portuguese man, Ferdinand Magellan. Napakatibay. Imagine, nandito na po tayo sa 20th century, nakatayo pa rin ang nasabing cross. Very strong. We are here, our first destination, the Red Hematite painting. Oh. Based on the initial statement from National Museum personnel, one of the prehistoric rock painting here in Lamanok Island, Philippines, one in Spain, one in France. Tatlo lang sa buong mundo. Based on the study from the archaeologists, that painting approximately 10,000 years ago. And there were three elements used to that painting: the juice of the tree, blood of an animal, and iron oxide. Sunod nating destinasyon, Kaiska Cave or and the Bat Cave. To the Bat Cave. Andito po tayo ngayon sa Bat Cave dahil kapag tumitingala nga tayo, mayroong madaming mga paniking nakalamitin. Ayan. The second story about this cave, we call this Kaiska Cave. This Iska, a real name Francisca, and were called by the people in the village as a manananggal. That woman, for your information, has a problem with his mental health. Nakakatakot naman yun. Paano kung nandito pa siya? Baka tayo kainin. Ang kanyang espiritu, malamang narito dahil dito siya na lagutan ng buhay. At dito po nakita ang kanyang buong mga skeleton. Ang lahat ng mga buto ay dinala sa Butuan City National Museum for preservation.
Papunta tayo sa Shaman's Cave. Ayun. Shaman's Cave. We are here, the Shaman's Cave. Ang shaman, a traditional healer or a local doctor that can cure sickness using herbal medicine. Tinawag namin ito na Lamanok Island. Every Good Friday of the year, madami pong albularyo na pupunta rito para mag-ritual. Ang purpose ng kanilang pagre-ritual, to renew their healing power. And most of the shaman who came here, they should bring a white chicken as offering to the spirit of nature. That is why this island, we call it Lamanok Island. Based on the closed study from the archaeologist, this fossilized giant clam, 1,000 million years. Wow. Tinatawag ito na Tangob Cave. Ito si Mr. Tangob, siya ang boat captain sa malalaking mga bangkang dilayag. At yung mga biyahero na yun ay nanggagaling po sila sa Southern Leyte, Mabini, Bohol, Ubay, Bohol, and they were scheduled to travel towards Mindanao in order to sell their sack of rice, sack of copras, bundle of firewood, and vegetable. Kung ang mga biyahero na yun, ay mahirapan po silang tumawid sa Lamanok Point because sometimes makakasagupa nilang masamang panahon. This Mr. Tangob would instruct to the crew, gather our goods, put to this cave for safety reason. Ang dahilan kung bakit na tinawag namin ito na burial setback dahil madami po kaming na-discovering different ancient wooden coffins. That one. And inside the wooden coffins were different human bones. This one. Dahil ang kultura at tradisyonis ng mga taong sa sinunang panahon, kapag mayroong membro sa kanilang pamilyang mamatay, dito po iniiwan na nakaharap sa silangan. Dahil ang buong paniniwala nila, pagsilang ng araw, ang mga espiritu ng mga nasabing patay, aakyat agad papuntang langit. Yan ang kanilang buong paniniwala. Dito rin sa Anda, pwede kang mag-deep dive sa Capagno Cave Pool. Ang pinakamalaki at pinakamalalim na water-filled na kuweba sa isla. Ito raw ay resulta ng water erosion sa higanteng limestone bedrock na meron dito sa lugar noon. Ngayon, nagkaroon na ito ng bukana, making way for the mix of fresh water from the mountains at salt water naman mula sa karagatan. Guys, ngayon nandito tayo sa Capagno Cave Pool. Tara, try natin. Guys, marami pa tayong swimming spots na pupuntahan. Pero bago yan, let's enjoy some of Bohol's local delicacies sa dalawa nilang luxury retreat destinations you can stay at here on the island. First up, we have J&R Residence. Ito guys, grilled squid. Try natin to lahat. Kailangan natin ng gulay kasi mamaya marami pa tayong pupuntahan na swimming spots dito sa Bohol. Tapos chicken biryani. So come on, let's try. Alam mo lahat ng drinks nila, halos lahat merong ginger. Wow, that's good. That's good. Nakakadami ako nito. Tsaka Karen? Of course, welcome tayo sa Bugnaw CE Beach Resort. Kaya tara! Tara guys, let's check out the beachfront.
What's up, JSM Travelers? Nandito tayo sa Family Villa. Kasama natin si Sir Archie. Sir Archie, explain nyo naman po nasarap natin ngayon. Okay po, sir. So, ito po yung mga pagkain na mga delicacy po dito sa Bohol. So, meron po tayong kamuti turon, which is ginawa po namin yung kamuti. Meron po tayong chocolate muron. Chocolate? Yes po. Ano po ang muron? Made of, ano po yan, sir? Steamed rice with chocolate po. Or siyang biko? Yes po. Meron po tayong puto flan po. Ito po yung isa sa delicacy po ng Bohol, which is yung saging dinumugan. From the comforts of these two amazing resorts, let's get back into the wild. That is sa White Sands ng Kinali Beach. Located at Poblacion, Anda, hango ang pangalan nito sa natural na proseso ng pagsasama-sama ng sand, gravel at coral layers sa dalampasigan. When it comes to white sand beaches, #1 ang Philippines. Tignan nyo naman to. I hope the camera does us some justice kasi tignan nyo kung paano kalinaw yung tubig and yung sand. Grabe. Ang ganda dito, guys. Gising na, Inigo! It's a brand new day in Bohol and more exciting things await! Guys, nandito tayo sa Amon Ini Resort. So, tignan nyo naman yung food. Sobrang nakakatakam. So, let's just dig in. Sobrang gutom na ako. So, let's just try this Eggs Benedict. So, yung susunod natin gagawin, probably yung pinaka-excited na ako. Natutuwa ako when I see Miss Jody Santamaria exchange stories with the locals. So, tamang-tama, we're kind naman and makipag-usap tayo sa tao. I enjoy that. So, let's go! Nako, Inigo, I'm sure parami ang mga taong gustong maging friend ka. Kaya naman, let me introduce you to the students of Badyang National High School dito sa Bohol. Sobrang inspiring ng kwento nila because they are not just students, but young entrepreneurs already. At ang growing business nila, locally produced sea urchin tart. What's up, JSM Travelers? Ako po si Inigo. Nandito po tayo sa Badyang National High School. So ngayon, tuturuan nila tayo paano gumawa ng sea urchin tart. So, ano bang first step niyan? Una po, maglalagay po tayo ng 1 1/2 cup of Flowers. also. Sino po nakaisip ng sea urchin tart? Yung advisor po namin. Si Miss, bakit po sea urchin tart ang naisip yung business? Ito po yung Madami po dito sa Bohol. livelihood po namin. Kaya naisipan namin yun na instead of fruit tart, we use sea urchin. Kasi yun yung usual, yung Yes, fruit tart yes. tsaka egg tart, no? Yes. So ito, gumagawa na tayo ng ano po ito ulit, yung tart mismo, no? Sige kuya, try naman natin to. Tulungan mo ko para gusto ko Ihiwain mo na ito. Oh. Ma'am, Bali, kukunin natin yung mga madumi niya kasi dito kasali. So, ito na sir, makita mo na yung laman at ito po ay aming ginagawa. So Ate Angela, paano to? Anong gagawin natin ngayon dito sa tart mismo? Ano po? Paano gagawin? i-need po natin mag-kneading. Parang ninenervous ako gawin. Try natin, try. Ganyan po. Tapos food, tapos ganyan. Nakawakan ko to. So pagtapos si Ate Angela magmasa, ilalagay natin dun sa tart molder. So dun natin ilalagay after. Tapos i-bake dun, tama ba? Yes po. Go. Bago mo Game. lagyan ng Ito. ginawan. Lagyan mo na ng oil. Butter? Ay, oil. Oil. Oil siya. Oh. Pwede din po siya, butter. Para hindi siya gumito. I see. Dito ko ilalagay. Tapos ilalagay na po Ganyan natin lang, sa no? oven. Oven na.
ngayon tapos na yung pagbe-bake natin, yung preheat. Lalagay na natin yung, Bale, ano ito tawag yung dyan? finished product sa... Ito na yung sea urchin. Finished Okay, okay. So, pagkatapos nun yan, lagyan natin ng grated. Oh, nice! Okay, sige po. Parang maliit na hotdog. Katapos po lagyan po natin ng ano. Ano po yan? Hindi po, minimix ko to ng all-purpose cream. All-purpose cream. So, pagkatapos niyan, i-bake na. Bake na, okay. What's up guys? So ito na po ang finished product natin. Kuya, pa-introduce naman po ang nandito na finished na product natin. Game. Ang una dito ang shrimp tart. Okay, this is the shrimp tart, Tart. mangrove tart, ito, Sea urchin. sea urchin, Ito ang taro taro tart. Okay, at ubi. try natin tong ano. So guys, come on guys, kuha tayo. Sarap, parang siyang Pwede pizza. masumukan nung... On behalf of Miss Jody Santa Maria and the JSM Travel and Tours, gusto po nila magpamigay ng hand mixer, stand mixer, fruit blender, apron, and hairnet. And ang reason po doon is para po mas mapalago nyo pa po yung business ninyo. Thank you. Thank you po. Salamat kuya. Salamat. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Kuya, salamat ulit. JSM Travel and Tours! So I just want to give you guys a quick recap of the Bohol trip. The most significant one for me was visiting the high school where they made the sea urchins. For me, that was the most remarkable one because grabe po yung diskarte ng mga bata. They are senior high students, around 18 years old. Gumagawa na talaga sila ng way kung paano po kumita ng pera. Business-minded po sila. We also visited the Can Umantad Falls, the Lamanok Island, and also we went to the pool cave na sobra ko pong na-enjoy kasi talon-talon ako doon. Last but not the least, gusto ko po magpasalamat Miss Jody Santa Maria and the JSM Travel and Tours for giving me this opportunity to host for you all. And thank you po. Sana po may next time pa. God bless everyone. Take care and stay safe. Peace! You are welcome, Inigo. Thank you so much until our next adventure. Kayo naman, JSM Travelers, anong Bohol destination ang pinaka nag-shine para sa inyo? Ops, wag nang pag-isipan, isagot nyo na lang lahat. And hopefully, our adventure for this episode sparked some joy in your hearts. Kung gusto nyong ma-feature ang inyong bayan, lugar, o hometown, mag-email na sa thejsmchannel@gmail.com. Like, comment, and share this video at mag-subscribe na rin sa The JSM Channel. And follow our social media pages. Kita-kits next week dito lang sa JSM Travel and Tours.